Nakabili po ako guys ng halagang 8,000 lang na smartphone pero almost flagship specs po yung makukuha natin na maganda po sa may gaming. Maganda yung camera niya at literal po na napakaganda ng build quality niya at syempre matagal din po yung software update. At hindi nga lang po yan guys, meron po siya mga features pa na hindi na po natin makukuha sa mga flagship, sa mga mid-range, or even po sa ibang mga budget phone ngayon. Guys, 2026 po ang pinaka-worst year para bumili po tayo ng mga budget phone. Dahil yung specs po na makukuha natin, hindi po nagkakalayo sa mga entry level po last year. Isipin mo yun guys, kulang 10k po yung budget nyo, pero yung makukuha nyo pong specs, nasa halagang 5,000 lang po yung nakaraang taon. Pero kung magiging matalino lang po tayo at magre-research lang po tayo ng konti guys, makakabili po tayo ng napakagandang smartphone. Literal po, magandang smartphone compare po sa mga bagong labas ngayon. Ito nga pala guys ang Samsung A55 5G. Nabili ko po siya guys ang kulang 10,000 lang. At ipapag-giveaway ko rin po yung smartphone na to ngayon guys sa maswerteng solid nga po na followers natin. Kaya make sure po nakasubscribe ka, baka sakaling ikaw yung mapili ko, tapos magugulat ka. Hindi pala naka-on yung notification mo at hindi ka nakasubscribe. Syempre pipili po ako ng bagong mananalo. At syempre, bago po natin ipamigay ang smartphone na to, ipakita ko lang po sa inyo kung gaano po kaganda yung smartphone na yan. Tapos meron pa po akong mga sasabihin na sigurado po magugustuhan nyo. Guys, yung usapan pong build quality talaga napakasulit po ng smartphone na to. Dahil meron po siyang metal frame, saka glass back. Kaya talaga napakasulit po na to para po sa may kulang 10k po na pagkakabili ko. Tapos isa rin po ito sa pinakahuling smartphone po na merong SD card slot pa. Sobrang dalang na po yan ngayon guys. Dahil sa mga entry level na lang po tayo makakakuha ng SD card slot. Pero sa mga budget phone or mga mid-range po pataas, sobrang dalang na po niyan. Guys, dun pa man po, sobrang halaga po sa akin ng SD card slot dahil alam niyo naman, papayat-payat po ako ng mga smartphone dati. Pero ngayon nga po, dahil nga po wala na nga rin po mga SD card slot ang mga smartphone ngayon, napipilitan po ako na bumili na lang po ng ganitong klase nga po ng SSD. Na sa tingin ko magandang option din po ito kung wala po tayong SD card slot sa may mismong smartphone natin. Kaya medyo nakakainis lang po guys sa talagang wala na po mga SD card sa mga smartphone ngayon. At ito na po yung huli. Yung huling smartphone po ni Samsung na meron pong SD card dito po sa mga mid-range nga po ng mga smartphone nila. Ito pa isang gusto ko nga po sa may smartphone ni Samsung. Guys, updated po yung kanyang Android version. Dahil meron nga pong 4 years na pangako si Samsung dito po sa may A55 5G. Kaya ibig sabihin po, aabutin po siya hanggang Android 18. Till Android 14 po, yung pinakaunang version po ng A55 nung lumabas nga po siya. At eto siya guys, updated po yan. Saka sa mga duda nga po sa AMOLED burn, saka sa green line issue nga po ni Samsung. Guys, 3 years na po yung smartphone na to. Pero wala pa rin po siyang problema sa may AMOLED burn niya, saka nga po sa may green line issue. Still, napaka-goods pa rin po ng display niya. Ito pa isang hindi ko inaasahan sa may smartphone na to. Okay din po yung kanyang battery, kahit po luma na to. Tapos ang ganda pa rin po ng kanyang performance sa may gaming. Sakto lang po yung bawas ng battery niya, since meron lang po siyang 5,000 mAh siya battery. Dahil sa isang oras po ng Mobile Legends, hindi rin po siya sobrang uminit. Nasa around 42 degrees Celsius lang po yung kanyang temperature. At nabawasan lang po siya ng 19% sa isang oras po na gaming habang naka-mobile data. I think isang dahilan po dyan guys is dahil nga po optimized na rin po yung kanyang processor na Exynos 1480. At same lang po yan ng Samsung A37 5G ngayon. Kaya kahit luma na nga po si Samsung A55 5G, talagang malakas pa rin po siya. Tapos kahit nga po mas bago si A37, lamang pa rin po si A55 5G dahil naka 32 megapixel nga po siya na front selfie camera. Hindi ko rin po guys sinaasahan na maganda rin po yung camera ng Samsung na to. Grabe guys, masyado pong unfair. Kung i-compare po natin to sa mga smartphone nga po sa kulang 10k po na presyo. Dahil masyado po maganda yung kanyang overall na camera para po sa ganitong klase ng presyo ngayon. Ang dami pong bagong labas sa smartphone ngayon. Pipili lang po tayo kung ano po yung priority natin. It's either gaming ba, pero bagsak po yung camera. Or camera phone, pero bagsak naman po yung performance. Isang features pa rin na hindi po natin makukuha sa mga budget phone ngayon is yung maganda nga pong video quality sa kanyang camera. Guys, ito pong sa A55 5G is supported po siya ng 4K video sa may front and back camera niya. At yan nga po guys yung sample natin. Ganon din po sa may blood strike para po sa isang oras sa gaming. 43 lang po yung naging temperature niya habang naka-mobile data pa rin yan. Tapos nabawasan lang po siya ng 14% sa may battery. Tapos saka dual speaker pa tayo. Unlike nga po sa ibang budget phone na single speaker lang.
Guys, ang main point ko lang po dito, kaysa bumili po tayo ng smartphone po na mas mahal yung presyo, tapos downgrade po yung specs. Mas okay po na ang kunin na lang po natin is yung mga lumang smartphone po. Yung 1 to 2 years old na, pero yung presyo po nila sobrang baba na. Pero yung specs po na makukuha natin masyado po maganda compare po sa mga bagong release ngayon. Ito nga po yung isang example natin si A55 5G. Maganda po yung specs na makukuha natin, pero yung presyo po niya is napakamura na po. Napakarami pong mga lumang smartphone ngayon guys, na maganda pa rin po yung specs, pero yung presyo po nila napakamura na. Siyempre guys, medyo mahihirapan na nga po tayo maghanap ng A55 5G sa brand new po niya. Makakabili na lang po tayo nito kung sa may Facebook Marketplace nga po. Guys, ang pinakamalapit na smartphone po sa may A55 5G si Samsung A37 5G. Yan guys, hindi po sila nagkakalayo ng specs. Sa may camera lang po and build quality, dyan lang po sila nagkakaiba. Kaya kung sakali po guys hindi po kayo makahanap ng smartphone na to, yung A37 po guys yung targetin natin. Dahil napakamura nga po niya sa panahon po ng sale. Ito pa isang hindi ko inaasahan sa may A55 5G. Guys, para po sa may 4 hours na non-stop gaming sa kanya, nang naka-mobile data, meron pa rin po tayo natirang 33% sa may battery niya. Ibig sabihin, kahit po luma na to, napaka-solid pa rin po ng battery niya. At kaya pa rin po niyang umabot ng 5 hours nga po na straight sa may gaming natin. Guys, dalawang bagay lang po kung bakit po napakaganda pa rin ng battery ng smartphone na to. It's either naka-jackpot po ako ng A55 5G na hindi po laspag yung battery. Or sadyang napakaganda lang po talaga ng optimization nga po ni Samsung ngayon. Dahil mula 67% nga po sa may crystal of Atlan, nabawasan lang po siya ng 16%. Tapos ang ganda pa po ng performance na nakuha namin dito. At sa may temperature po niya, is 44 degrees Celsius lang po yung inabot niya. Then sa may Tomb Raider, dito po siya medyo uminit nga guys dahil umabot po siya ng 46 degrees Celsius. Okay lang naman yan guys dahil medyo mabigat nga po yung game na yan. Considering din po na sa Snapdragon pa nga lang po siya optimize masyado. Pero sa may battery natin, mula 51%, natiran pa po tayo ng 33%. Guys, medyo mahirap po makahanap ng budget po ngayon ng maganda. Di talagang apektado po ang lahat. Makakahanap lang po tayo ng magandang budget phone kung sa mga lumang smartphone nga po tayo titingin. Guys, mag-subscribe ka lang at mag-comment lang po kayo sa may video natin at syempre mag-like ka lang. Malay mo mapasaya yung smartphone na to. At make sure nyo rin po na naka-on nga po yung notification nyo. Baka sakaling kayo po yung mapili ko, sayang naman po guys. Hindi nyo po agad makikita kung ikaw nga po yung nanalo. Pipili po ako guys sa may comment section natin at ipipin ko po yung mananalo sa inyo. Yun lang po guys, like na lang po yung video natin. Thanks for watching.